Paano nga ba natin isosolve yung problem na ito? Meron tayong integral from 2 to 3 of 2x squared minus 3x plus 1 over x minus 1 cubed. So, yung first step natin dito is we look at the fraction and see kung masisimplify pa ba natin siya. Tingnan natin yung numerator, 2x squared minus 3x plus 1. Mafa-factor out natin yan. So, kapag magfa-factor tayo ng polynomial, ang una nating titingnan dito ay yung kanyang signs. Minus, plus. Kapag meron tayong minus plus sa ating polynomial, sa factored form niya, ang signs natin ay minus minus. Next, titingnan natin yung leading term ng polynomial na 2x squared. Ngayon, mag-iisip tayo ng dalawang terms kung saan yung product nila ay 2x squared. At iisang combination lang naman yun. This is 2x and x. Lastly, titingnan natin yung last term at mag-iisip tayo ng dalawang whole numbers kung saan yung product nila ay 1. At iisa lang naman din yun. These are 1 and 1. Okay? Sulat natin yung denominator, x minus 1 cube. At kung mapapansin nyo, pwede nating i-cancel out yung x minus 1 sa numerator at denominator. Magiging squared na lang ito. I-rewrite natin yung integral natin. We have numerator 2x minus 1 over x minus 1 squared dx. Okay, so medyo mahirap pa rin i-integrate ito. Ano yung next na gagawin natin? Magpe-perform tayo ng tinatawag nating U substitution. So bakit tayo gagamit ng U substitution? Dahil sa denominator na ito. Mahirap kasi mag-integrate ng ganito ang denominator nyo. Binomial na naka-exponent. So, paano tayo magpe-perform ng U substitution? Magle-let U kayo equal sa denominator natin na x minus 1. And ano yung mangyayari kapag nilet U natin yan? Magkakaroon tayo ng bagong integral in terms of U kung saan ang denominator na niya ay U squared. Okay? Mas madali mag-integrate kapag ganito ang denominator niyo. Pero, since pinalitan natin yung variable natin from x to u, kailangan sa buong equation, palitan natin ito ng u. Okay? Starting with the numerator, kasi naka-in terms of x pa siya. Paano natin mako-convert yung numerator into u? Gamit yung equation na ito. So, i-isolate lang natin yung x. Meron tayong u plus 1 equals x. At itong u plus 1, ipa-plug in natin dyan sa x na nandyan. Meron tayong 2 u plus 1 minus 1. I-simplify lang natin, i-distribute natin yung 2 dito. Magkakaroon tayo ng 2u plus 2 and minus 1. I-simplify din natin yung 2 minus 1 dito. Magkakaroon na lang tayo ng 2u plus 1 over u squared du. Okay, pero hindi pa tayo natatapos dyan kasi kailangan din natin palitan yung bounds ng integral. Kailangan din natin siya i-convert to u. Now, paano yun? Paano natin gagawin yun? Gamit ulit yung conversion factor na ito. Dahil yung bounds natin ay in terms of x, kapag x is equal to 2, ang u ngayon ay equal sa 2 minus 1. O kaya, 1. Kapag ang x naman natin ay equal sa 3, ang u natin ay 3 minus 1 or 2. And so, ito na yung complete form ng bagong integral natin. And again, mas madali itong isolve kaysa sa kapag ganito yung form niya. So, paano natin may evaluate yung integral na ito? Pwede natin siyang paghiwalayin. Yung dalawang terms sa numerator niya, i-separate natin. Meron tayong the integral from 1 to 2 of 2u over u squared du plus second term naman, meron tayong the integral of 1 over u squared du. Okay? Now, yung first integral dito, pwede nating i-simplify. Kakaroon tayo ng 2 over u na lang. Cancel u from both numerator and denominator. Now, paano natin isosolve yung integral na ito? Aalalahanin natin yung power rule for integrals. Ano ulit yung power rule natin kapag meron tayong, for example, x squared? Gusto natin siyang i-integrate. Ang gagawin natin dyan ay yung exponent niya, dadagdagan natin ng isa. So from x squared, magiging x cubed, at kung ano man yung exponent na yun, yun din yung ilalagay natin sa denominator. So try natin dito, 2 over u. Diba pwede nating ma-rewrite ang 2 over u sa 2u
to the negative 1. Again, ano ang ibig sabihin ng negative 1 as an exponent? Ibig sabihin nito ay ilalagay nyo siya sa denominator. Kaya, 2 over u is equal to 2u to the negative 1. And kung a-applyan natin ng power rule, ano yung magiging result? We would have 2u to the 0 over 0. Hala, meron tayong denominator na 0. So, syempre, hindi pwede yan. Ang ibig sabihin din nito, hindi natin pala ma-apply yung power rule sa case na ito. Iba yung gagamitin natin. So, anong gagamitin nating formula for this? Kapag meron tayong integral ng 1 over x dx, ang sagot dito ay ln ng absolute value of x. So, i-apply natin yung formula na yan dito. Ang integral ng 2 over u ay 2 ln absolute value of u. Okay? And i-evaluate natin siya sa bounds niya from 1 to 2 plus ano naman ang integral ng 1 over u squared du. Again, pwede nating i-rewrite siya as its exponent form. Ang 1 over u squared du ay equal sa u to the negative 2. Okay? At applyan natin ng power rule, dagdagan natin ng isa yung kanyang exponent. Meron tayong u to the negative 1 over negative 1. Again, dinagdagan natin ng isa. So, negative 2 plus 1 equals negative 1. At yung negative 1 na yun, ilalagay din natin yan sa denominator niya. And so, isimplify na lang natin ito. U to the negative 1 over negative 1 is equal to negative 1 over u. So, paano yung nangyari? Isa-isahin natin. Dahil meron tayong negative 1 sa denominator, ang ibig sabihin nun, negative na yung buong fraction. Kaya ako siya nilagay dito. At yung exponent naman ng negative 1, ang ibig sabihin nun, ilalagay natin yung u sa denominator. Kaya, nandito siya ngayon. So, plus negative 1 over u evaluated from 1 to 2. And so, last step na, i-evaluate na lang natin yung bounds ng integral. So, una, 2 ln u from 1 to 2. Paano tayo mag-evaluate ng bounds? Isa-substitute lang natin yung bounds nila at isusubtract sila sa isa't isa. So, meron tayong 2 ln absolute value of 2 minus 2 ln absolute value of 1. Okay? Para naman sa next term, meron tayong plus negative 1 over 2 minus negative 1 over 1. So, maging careful kayo sa signs ha, dahil negative na yung original nito at ima-minus natin siya sa kanyang lower bound, ang dalawang negative na yun ay magiging positive. Okay, so plus na yung ating sign dito. Last step na talaga, isimplify lang natin yung equation na yan. Meron tayong 2 ln 2, tatanggalin na natin yung absolute value kasi redundant na siya. Ang 2 naman ay palaging positive. Minus 2 ln 1. Ano ang ibig sabihin ng 2 ln 1? For this, kailangan natin isipin ano ba ang kailangan nating erase sa e para maging equal siya sa 1. Ano dapat ang kailangang naka-raise sa e para maging 1 siya and iisang number lang naman yun? This is 0. Diba? Kahit anong number except 0, na erase nyo sa 0, magiging equal siya sa 1. So, ang 2 ln 1 is just equal to 0. Pwede nating i-cancel out yan. Next, this is just negative 1/2 plus 1 or positive 1/2. And so, ang final answer natin ay ito. 2 ln 2 plus 1/2.